Night Guild hihingi ng tulong kay Jinwoo. Mrs. Norma ipapaliwanag na kung ano ba talaga ang nakita niya sa kalooban ni Jinwoo at paano nagkakaroon ng power ang lahat ng awakened people. Kaya naman simulan na natin ang chapter 115 up to chapter 116. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat. Let's go! Pinakita ang lugar ng Federal Bureau of Hunters kung saan humihingi ng sorry si Michael at Mrs. Norma at wika ni David na hindi niya raw pinatawag ang dalawa upang humingi lamang ng sorry kundi ipaliwanag daw nila ang nangyari. Base daw sa nakita ni Mrs. Norma, si Jinwoo daw ay napapabilang sa mga hari na siyang kinagulat naman ni Michael at sinasabi daw ba ni Mrs. Norma na si Jinwoo ay kasing lakas ng isang national level hunter. Sinabi ni Mrs. Norma na ang lahat daw ng awakened people ay kinukuha ang kanilang kapangyarihan sa isang lugar na pwede nilang tawaging bilang kabilang mundo at ang koneksyon daw sa pagitan nito ang siyang kanyang nararamdaman o nakikita. Minsan daw ang puwersa na nanggagaling sa kabilang mundo ay sobrang lakas na tila ba nababalutan daw ng matinding liwanag ang mga awakened people at tinatawag niya raw ang mga taong ito bilang isang hari. Subalit sa kalagayan daw ni Jinwoo ay hindi siya nakakita ng koneksyon at nang tignan niya daw ang mga mata nito ay tinignan din siya pabalik ng kadilimang nakapaloob sa ating bida sapagkat si Jinwoo daw mismo ang sumisimbolo bilang kadiliman. Sinasabi daw ba ni Mrs. Norma na si Jinwoo ay isang masama pero sagot nito na hindi raw nila pinag-uusapan kung isang masama or mabuti si Jinwoo sapagkat ang kanyang tinutukoy lamang ay kung saan nanggagaling ang kapangyarihan ng ating bida. Hindi raw inihiram ni Jinwoo ang kanyang kapangyarihan sa kabilang mundo sapagkat ginagamit daw nito ang sarili niyang kapangyarihan kung kaya't ang salitang limitations daw ay hindi applicable sa ating bida. Ibig sabihin daw pala ay walang limit ang kapangyarihan ni Jinwoo, wika ni Michael at dito ay nagpasalamat si David kay Mrs. Norma at tanong naman ni Michael kung saan daw pupunta ang kanilang director. Samahan daw ni Michael ang director sa level 24 ng basement dahil kung hindi raw nila magagamit ang kapangyarihan ni Mrs. Norma upang makuha si Jinwoo ay kailangan nilang gumawa ng ibang paraan. Naalala daw ba ni Michael ang kauna-unahang S-rank gate na nagpakita sa mundo? At sagot naman ito na oo naman dahil paano niya daw makakalimutan ang pangyayari kung saan ang western part ng US ay nasira dahil sa dungeon break na ito. Nagkalok daw ang Amerika ng malaking gantimpala sa mga hunter upang maresolba ang pangyayaring iyon at ang 5 hunter daw na nabuhay pagkatapos ng raid ay nabigyan ng authority na katumbas ng isang bansa at ito na ang simula ng pagkakaroon ng isang national level hunter. Si Kamish, isang dragon na mas kilala bilang hindi mapatay-patay na apoy, isang magic beast na nagawang patahin ang daang-daang mga top high-ranking hunters. Pero maniniwala daw ba si Michael na nag-iwan ang dragon na ito ng isang regalo kung saan isang runestone ang natagpuan sa katawan ni Kamish? 8 taon na raw ang nakalipas pagkatapos mapatay ang dragon pero walang mage type na hunter ang makikita sa mga national level hunter at hinihintay daw ng batong ito ang karapat dapat na magmay-ari sa kanya sapagkat si Kamish daw ay muling magbibigay ng regalo sa kanilang bansa at pinakita dito ang kalansay ng fire dragon na ito. Sumunod ay tinitignan ni Jinwoo ang kanyang sarili sa salamin at kahit daw siya ay tumangkad na at nagkaroon ng maayos na katawan ay sigurado ron ay isa lamang siyang average looking guy. Maaari daw kaya nakagagawa nito ng kanyang buff na the will to recover na kayang pagalingin ng lahat ng kanyang sugat kung kaya't ang kanyang balat ay mas makinis na ngayon. Kaya naman tinanong ni Jinwoo ang kanyang kapatid kung ilan daw ba ang kanyang rate pagdating sa kapugian at sagot naman ni Gina na saan daw nakuha ni Jinwoo ang kanyang lakas na loob na tanungin ang bagay na yon. Para sa paningin daw ni Gina, si Jinwoo ay mukhang isang pulubi lamang kaya naman nagpasalamat si Jinwoo sa objective na opinion ng kanyang kapatid. Mag-ingat daw si Gina sa kanyang paninipa dahil baka daw mabali ang kanyang paa sapagkat ginagamit daw ba nito ang kanyang utak dahil nakalimutan daw ba nito na may katawan siya ng isang S-rank hunter. Pero sagot ni Gina na isa raw siya sa mga pinakamagaling sa kanilang school, subalit muling sagot ni Jinwoo na sa mock exam lamang ito magaling. Pinaplano daw ni Jinwoo na gumawa ng guild so ibig sabihin daw pala ay tatawagin na siyang boss simula ngayon at ano raw sa palagay ni Gina kung papangalanan niya ito na solo player guild at wikang muli ng kanyang kapatid na nagbibiro daw ba si Jinwoo dahil ang kapangyarihan daw nito ay magsamo so literally speaking ay hindi raw siya mag-isang lumalaban. Ano raw kaya ang pwede niyang ipangalan, tanong niya sa kanyang kapatid at sagot nito na pwede niya raw ipangalan ng Ajin Guild kung saan ang ibig sabihin nito ay to go forward at kinuha niya raw ito sa kabaliktaran ng kanyang pangalan. Sumunod ay pinakita naman ang bahay ni Baby Cha kung saan nagtitili ito sa kanyang kwarto sapagkat naalala niya ang naging reply niya kay Jinwoo dahil basically daw ay sinabi niyang gusto niya si Papa Jinwoo. Sa palagay daw ni Jinwoo ay may ibang
ibang paraan kaysa sumali si Baby Cha sa kanyang guild at napapawawa pa rin ito dahil maaari daw isipin ni Jinwoo na siya ay isang baliw. Pero niligtas daw kasi ni Jinwoo ang kanyang buhay kung kaya't may rason daw siya upang magkagusto dito, pero namimilipit pa din ito sa kilig at hindi pa rin daw okay ang kanyang sinabi sa ating bida. Technically speaking ay nagawa niya raw mabuhay dahil sa healing ability ni Minbyung at bigla niyang naalala ang pangyayari kung saan nakikiusap si Minbyung na sabihin daw kay Jinwoo na mag-ingat ito sa sarili niyang kapangyarihan. Kaya naman napabangon si Baby Cha dahil ngayon ay natatandaan niya na raw na nakita niya pala si Minbyung habang siya ay walang malay. Sumunod ay pinakita naman ng Night Guild kung saan nahihirapan silang kumuha ng permit dahil according sa Hunter Association ay mataas ang measurement ng gate na nagpakita kahapon. Isa raw ba itong S-rank gate, tanong ni Jongsu, at sagot naman ng makulit na isa raw itong A-rank gate na may highest measurement. Mamamatay daw silang lahat kung hindi sila mag-iingat at isisuko na raw nila dapat ito kung isa tong S-rank gate, pero dahil isa sila sa 5 major guild ng Korea ay maaaring magkaroon ng chismis na hindi man lang nila kayang i-clear ang A-rank gate na ito. Ang pinaka problema daw ay iniisip ng karamihan na pare-parehas lamang ang mga gate simula sa E-rank hanggang A-rank at kung ipapasa daw nila ito sa iba ay sasamantali naman daw itong kuhanin ng Fame Guild ni Dongwook. Sinasabi daw ba niya na i-give up na lamang nila ang gate na nagpakita sa kanilang lugar para kay Dongwook sapagkat in terms of numbers and capabilities ay hindi naman daw sila malalayo sa mga A-rank ng ibang guild, pero dahil wala silang S-rank hunter ay yun ang nagpapababa sa kanila. Maaari daw na makipag-alyansa sila sa ibang guild at sagot muli ni Jongsu na sa palagay daw ba nila na papayag dito ang ibang guild dahil tiyak namang iniisip ng mga ito na hindi nila kayang i-clear ang gate kung kaya't nangihingi sila ng tulong. Paano daw kung humingi sila ng tulong sa isang tao? At wika ni Jongsu na ano raw ba ang magagawa ng isang hunter sa isang top fire na A-rank gate, pero tila ba may bigla siyang naalala dahil ang tinutukoy daw ba ng healer ay si Sung Jinwoo. Pwede raw masira ang pangalan nila kung makikipag-alyansa sila sa ibang guild, pero kung si Jinwoo daw ang kanilang makakasama ay kikilalanin pa sila ng publiko at mas malaki daw ang tsansa na bumalik pa sila ng ligtas. Nagawa daw ni Jinwoo na i-clear mag-isa ang gate na nagpakita sa kalagitnaan ng daan at pagkatapos daw na yun ay wala nang masyadong balita dito. Nais daw ba ni Jongsu na kuhanin nila ang contact ni Jinwoo, pero sagot nito na ang ganitong kaimportanteng bagay ay hindi dapat idadaan sa pakikipag-usap sa telepono dahil kailangan daw nilang bisitahin ng personal ang ating bida. Sumunod ay pinakitang muli si Jinwoo kung saan minungkahi niya na ang magiging pangalan ng kanilang guild ay Ajin Guild at natuwa naman dito si Jinho dahil isa raw itong magandang pangalan at sa kanyang isip na kahit ano daw ay pwede basta wag lang solo player guild. Ngayon daw na okay na sila sa pangalan ng guild ay kailangan naman nilang hanapin ang pangatlo nilang member at wika ni Jinho na ano daw ba ang nangyari kay Miss Cha at wika ni Jinwoo na sa palagay niya raw ay hindi si Baby Cha ang kanyang hinahanap. Sa isip ni Jinho na isa raw S-rank hunter si Miss Cha, maganda ang performance at nagtataglay ng kagandahan at sino pa daw kaya ang candidate na mas better dito at tanong nito kung ano raw ba ang hinahanap ni Jinwoo at sagot ni Jinwoo na isa raw hunter na walang interest sa activity ng guild at mapagkakatiwalaan. Ilang tao ang pumasok sa isip ni Jinwoo at biglang may kumatok sa kanilang pinto at sa isip ni Jinwoo na si Baby Cha na naman daw kaya ang dumating at dito ay nagpakita sila Jongsu kung saan nakangiti ito na para bang mga aso. Dito ay pinakita nila Jongsu ang gate na kanilang pupuntahan at isa tong A-rank gate kung saan ito na ang pinakamalaking gate na nagpakita sa Busan. Naisip ni Jinwoo si Juhee dahil nakatira daw ito sa Busan at wika ni Jongsu na dinidinay daw ng association ng kanilang permit sapagkat sa point of view nila ay hindi mapagkakatiwalaan ng kanilang guild dahil wala silang S-rank hunter. Kung sasali daw si Jinwoo sa kanila ay tiyak daw na mabibigyan sila ng permit at sisiguraduhin daw nila na ibibigay nila ang nararapat para kay Jinwoo at kung ang isang S-rank hunter daw ay nagkakaroon ng 10% share sa isang raid ay willing daw silang bigyan si Jinwoo ng 20% profit sa kanilang kikitain. Gawin daw nila itong 50-50 sapagkat itrato daw si Jinwoo bilang isang guild, hindi bilang isang individual dahil nasa proseso daw sila ng pagbubuo ng guild na tinatawag na Ajin Guild. Paano daw kung gawin nilang 60-40 at sagot ni Jinwoo na hindi raw siya nakikipag-negotiate kila Jongsu at sagot muli ni Jongsu na papayag daw siyang 50-50 kung tatalunin daw ni Jinwoo na mag-isa ang boss ng dungeon. Dito ay nagkasundo na sila at sisimulan na daw nila ang raid kinabukasan at nais daw ba ni Jinwoo na ihatid siya papunta ng Busan, pero sagot ni Jinwoo na may gagawin daw siyang mamayang gabi at nangangako daw siyang hindi siya mauhuli. Sigurado daw si Yuntei na nakita niyang gumalaw ang shadow ni Jinwoo at sagot naman ni Jongsu na nakainom daw ba ito ngayon at may biglang tumawag naman sa telepono
ng ating bida. Tumawag pala ang nanay ni Jinwoo sa kanya sapagkat namimiss na daw nito ang kanyang boses, samantalang si Jinwoo ay napangiti dahil sino pa daw ba ang kanyang inaasahan at niyaya siya nito upang mag-dinner mamayang gabi. Kinabukasan kung saan makikita ang malaking gate na ito sa Busan ay nagtitipon-tipon dito ang mga hunter na galing sa guild ni Jongsu at sana daw ay pinilit niya kahapon si Jinwoo na sumama para hindi ito malate sa oras ng kanilang pinag-usapan. Alas 11 ng umaga ay magsisimula na ang raid sa loob ng 5 minuto, samantalang si Jinwoo ay nag-aalala kay Gina dahil hindi raw maganda ang panahon ngayong araw at pagkatapos ay ginamit niya na ang kanyang shadow exchange. Pinakita naman ng 3 estudyante sa paaralan ni Gina sapagkat inutusan sila ng kanilang teacher na kumuha ng 6 na plaster. Nagrereklamo ang mga ito dahil sa maalikabok ang paligid at kanilang napansin na may gate sa loob ng silid na ito at pagyayabang naman ng isa na hindi raw sila dapat matakot dahil ang gate na ito ay ligtas at tanging mga hunter lamang ang kayang pumasok dito. Inaabot daw ng 1 linggo bago magbukas ang gate at naalala ng lalaki ang sinabi ng kanyang katabi na hindi raw nagamit ang room na ito sa buong semester at ang katotohanan daw na ngayon lamang nila ito nakita at dito ay biglang nagkaroon ng crack ang gate at isang kamay ang humawak sa ulo ng lalaki. Mula sa loob ng gate ay hawak ng halimaw ang ulo ng student samantalang ang lalaking ito ay humihingi ng tulong sa kanyang mga kasama at dito na rin nagwakas ang kanyang buhay at siguradong magkakaroon ng dungeon break sa paaralan ni Gina. Ano kaya ang mangyayari kay Gina ngayong magkakaroon ng dungeon break sa kanilang paaralan?